Matatandaan na nito lamang ay sunod-sunod ang mga pagsubok na hinarap ng ating Vice Presidente VP Sara Duterte. Una, siya ay isinailalim sa isang impeachment complaint na inihain sa Kamara. Subalit ito ay hindi umusad at kalaunan ay ibinasura matapos questionin hanggang sa Korte Suprema. Kasabay nito, ang kaliwat kanan ng mga isyu at paratang ng korupsyon na ibinato laban sa kanya mula sa umano'y mga irregularidad noong siya ay kalihim pa ng Department of Education hanggang sa mga kontrobersiya ukol sa confidential funds ng Office of the Vice President. At ngayon ay laman na naman ng mga bali-balita at social media na meron daw di umanong nilulutong bagong impeachment complaint na isinusulong para sa taong 2026. Hindi lamang iyon, maraming reklamo rin ang isinampal laban sa kanya sa Office of the Ombudsman dahilan upang lalong uminit ang usaping ito sa larangan ng politika at batas. Hi everyone, if you're new to my channel, I am Attorney Frank, your lawyer on the go. Sa video po na ito ay lilinawin natin ano ba ang impeachment sa ilalim ng ating saligang batas? Sino-sino lamang ang mga opisyal ng gobyerno ang maaaring matanggal sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment? Ano-ano ang mga grounds o dahilan para sa impeachment? Ano ang basic process ng impeachment dito sa Pilipinas? Tatalakayin natin ang lahat ng iyan dito sa episode na ito. Impeachment is a constitutional method of removing certain high officials for specified serious offenses through a House-initiated charge and a Senate trial with safeguards of due process and compliance with constitutional limits. The grounds of the process are constitutionally defined, and the Supreme Court may review impeachment actions for grave abuse of discretion and violations of constitutional requirements. Impeachment is not merely political. It is a legal and constitutional process with political characteristics that must observe due process and constitutional procedure. Sa madaling sabi, ang impeachment ay isang konstitusyonal na paraan para tanggalin ang ilang mataas na opisyal sa gobyerno dahil sa mga seryosong paglabag o kasalanan na nakasaad sa batas. Nagsisimula ito sa House of Representatives na maghain ng reklamo o charge. Kasunod ang trial sa Senado, lahat ay may proteksyon ng due process at dapat sumunod sa limitasyon ng saligang batas. Ang grounds at proseso ng impeachment ay malinaw na nakasaad sa saligang batas at pwedeng i-review ng Supreme Court kung mayroong grave abuse of discretion o paglabag sa mga constitutional requirements. Ang grounds at proseso po ng impeachment ay malinaw na nakasaad sa ating saligang batas o Philippine Constitution. Ngunit kung mayroong grave abuse of discretion, ay pwede itong i-review ng ating Korte Suprema sapagkat kinakailangang masigurado na walang paglabag sa constitutional process and requirements. Mahalagang tandaan, ang impeachment ay hindi lang basta political. Ito ay isang legal at constitutional na proseso. Kahit na ito ay may political na aspeto, dapat laging igalang ang due process at tamang constitutional procedure. Sino-sino lamang ba ang mga opisyal ng gobyerno na maaari lamang matanggal sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment? Ayon sa saligang batas, ito ang mga sumusunod: the President, Vice President, Justices of the Supreme Court, members of constitutional commissions, Commission on Elections o COMELEC, Commission on Audit or COA, Civil Service Commission or CSC, and the Ombudsman. At ano-ano po ang mga grounds para ang isang higher-ranking official ay ma-impeach? Grounds for impeachment: culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, and betrayal of public trust. Huwag po kayo mag-alala, ipapaliwanag po natin yan isa-isa ng mas simple. Culpable violation of the Constitution. It is a blameworthy, willful or intentional breach of the Constitution, not a mere mistake in judgment. Nangyayari ito kapag ang isang impeachable officer tulad ng, again, President or Vice President ay malinaw na hindi sumunod sa mandato ng saligang batas. Halimbawa, paglabag sa separation of powers. Kung ang isang impeachable officer
ay ginamit ang kanyang kapangyarihan para diktahan o kontrolin ang ibang sangay ng gobyerno, labag ito sa constitutional principle ng separation of powers. Again, kung ang opisyal ay sadyang lumabag sa saligang batas at may malinaw na kapabayaan o intensyon, pwede itong ground para sa impeachment bilang culpable violation of the Constitution. Treason o pagtataksil sa bayan. Ang treason o pagkakanulo sa bansa ay nangangahulugang pag-alsa laban sa Pilipinas o pagsuporta sa mga kaaway nito sa pamamagitan ng pagbibigay tulong sa loob man o labas ng bansa. May treason kapag ang isang impeachable officer ay tumulong sa kaaway ng Pilipinas lalo na sa panahon ng digmaan o lumaban sa sariling bansa. Halimbawa, kung ang isang opisyal ay nagbigay ng classified military information sa isang bansang kaaway ng Pilipinas. Bribery. Ito ay kapag ang opisyal ay tumatanggap ng pera, regalo o pabor kapalit ng isang official act o desisyon. Halimbawa, isang opisyal na tumanggap ng pera para aprubahan ng isang kontrata o para paboran ng isang tao o kumpanya. Graft and corruption. Ito ay kapag ang isang impeachable officer ay gumamit ng posisyon para yumaman o makinabang o paboran ang kamag-anak, kaibigan o kakampi. Halimbawa, pagbibigay ng kontrata sa kumpanya ng kamag-anak, paglustay o maling paggamit ng public funds. Dito kadalasang pumapasok ang mga isyu ng kickbacks at ghost projects. Other high crimes. Iba pang mabibigat na krimen. Ito ay mga seryosong krimen na may bigat at epekto sa tiwala ng publiko. Betrayal of public trust. Pagkakanulo sa tiwala ng taong bayan. Ito ang pinakamalawak at pinakamadalas gamitin na ground for impeachment. May betrayal of public trust kapag hindi man krimen sa technical na sense, pero malinaw na immoral, abusive o unethical ang ginawa at nawasak ang tiwala ng publiko. Kahit walang conviction, pwede pa ring pasok sa ground na ito kung mabigat ang epekto sa tiwala ng taong bayan. Ngayon naman ay pag-usapan natin kung ano ang basic process ng impeachment dito sa Pilipinas. Mayroong tatlong modes to initiate complaint under the Constitution. But let's categorize it into two. We have regular mode and shortcut mode. For the regular mode, 1. By any member of the House filing a verified complaint, or 2. By any citizen but only upon a resolution of endorsement by any House member, or 3. Under shortcut mode, by at least 1/3 of all the House members filing a verified complaint or resolution. Una, pumili ng paraang pinahihintulutan ng saligang batas para simulan ang impeachment. Yun ay base sa ating mga nabanggit. Sa madaling sabi, maaaring simulan ang impeachment sa alinman sa mga sumusunod na paraan. Una, sa pamamagitan ng isang miyembro ng House of Representatives para maghain ng verified complaint. Pangalawa, sa pamamagitan ng isang ordinaryong mamamayan, ngunit kailangan na may resolution of endorsement o formal na pagsuporta mula sa kahit isang miyembro ng House of Representatives. Pangatlo, sa pamamagitan ng hindi bababa sa 1/4 o 1/3 ng lahat ng miyembro ng House of Representatives na sabay-sabay na maghahain ng verified complaint o resolution. Tandaan, kapag ito ang ginamit, automatic na itong nagiging articles of impeachment at direkta nang itinatakda para sa paglilitis sa Senado. Pangalawa, kapag regular mode ang paghain ng impeachment, kapag naihain na ang verified complaint, isasama ito sa order of business ng House of Representatives sa loob ng 10 session days at ire-refer ito sa tamang committee sa loob ng 3 session days pagkatapos nito para sa pag-aaral at pagdinig. At pangatlo, pagkatapos ng pagdinig ng committee at kapag may mayorya ng boto ng lahat ng miyembro nito, ang committee ay maghahain ng ulat o report sa House of Representatives sa loob ng 60 session days mula nang ito ay nai-refer sa kanila, kasama ang kaukulang resolusyon kung itutuloy ba o hindi o ibabasura ang impeachment. Ika-4, kailangan ng boto ng hindi bababa sa 1/4 o 1/3 ng lahat ng miyembro ng House of Representatives
para aprobahan ang resolusyon ng committee na pabor sa impeachment kasama ang articles of impeachment o baliwalain o i-override ang desisyon ng committee kung ito ay taliwas o kontra sa impeachment. Mahalagang tandaan, ang boto ng bawat miyembro ng House ay itatala o i-record kaya malinaw kung sino ang bumoto, pabor o laban sa impeachment ng isang impeachable officer. Ikalima, tandaan, kapag ang verified complaint o resolusyon ng impeachment ay direktang inihain ng hindi bababa sa 1/4 o 1/3 ng lahat ng miyembro ng House of Representatives, again, automatic na itong ituturing bilang isang articles of impeachment at agad nang uusad ang paglilitis sa Senado para sa impeachment trial. Sa madaling salita, hindi na dadaan sa committee level at diretso na ito sa Senado. Ika-6, meron tayong tinatawag na 1-year bar under the Philippine Constitution. No impeachment proceedings may be initiated against the same official more than once within 1 year. Sa madaling sabi, hindi maaaring magsimula ng impeachment proceedings laban sa isang opisyal o impeachable officer ng higit sa isang beses sa loob ng 1 taon. At kung inyong matatandaan, ito ang isa sa mga rason ng Korte Suprema kung bakit ibinasura ang kamakailan lamang na ifinal na impeachment complaint laban kay VP Sara. Ikapito, ang Senado lamang ang may eksklusibong kapangyarihan na duminig, maglitis at magpasya sa lahat ng kaso ng impeachment. At tandaan, walang maaaring mahatulan o makonvict sa impeachment kung walang boto ng hindi bababa sa 2/4 o 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado. Sa madaling sabi, Senado ang impeachment court. 2/3 vote ng lahat ng senador ang kailangan para mapatalsik o mahatulan ng opisyal. Kaya sa impeachment, hindi lang ingay o paratang ang mahalaga. Numbers, boto, at proseso pa rin ang magpapasya. Tandaan, if the President is the one on trial for impeachment, ang Chief Justice ang magpe-preside ng impeachment proceedings pero hindi siya maaaring bumoto. Maraming salamat po sa panonood ng episode na ito at sana ay mayroon kayong natutunan patungkol sa proseso ng impeachment dito sa Pilipinas. Katanungan lamang, sa tingin nyo ba ay may impeach talaga si VP Sara Duterte?